Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang paliwanag ng siyensya o agham ukol sa tsismis na tinalakay natin kamakailan lamang po. Ang tsismis sa pananaw ng agham o agham panlipunan o sa wikang Ingles, science or social sciences ay hindi lamang basta paninirang puri. Ito po ay may malalim na evolutionary, psychological at social functions. Sa madaling salita po, may paliwanag ang siyensya kung bakit likas sa tao ang pagtsismisan. Narito po ang paliwanag. Una po, sa larangan ng evolutionary psychology, survival at function, ito ay yung kaligtasan sa sinaunang panahon. Ayon po sa mga evolutionary psychologists, ang tsismis ay may pinagmulan sa prehistoric na panahon kung kailan ang mga tao ay nabubuhay sa maliit na grupo o tribo. Hindi pa po uso ang written records kaya ang impormasyon tungkol sa reputasyon, pag-uugali at pagkakatiwalian ng isang tao ay naipapasa sa pamamagitan ng tsismis. Ano po ba ang layunin nito? Para po malaman kung sino ang maaasahan, kung sino ang mandaraya o mapagkakatiwalaan o delikado sa grupo. Ang halimbawa po nito ay si Pedro ay nagnakaw ng pagkain. Kapag ito po ay kumalat, iiwasan siya ng grupo. Kaya nagiging mekanismo para sa social control at survival. Pangalawa, sa larangan naman po ng neuroscience at psychology, dopamine at reward system, kapag ang tao ay nagchichismis o nakikinig sa tsismis, may paglabas ng dopamine ang feel-good hormone. Parang may reward system sa utak. Kapag may bagong impormasyon, may exclusive knowledge, o may sense of connection sa kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagbahagi ng impormasyon tungkol sa iba ay nakakabigay ng kasiyahan o aliw dahil ito ay nagpapagana sa mga bahagi ng utak na responsable sa reward at motivation. Pangatlo naman po ay sa larangan ng sociology at anthropology. Ito po ay yung social bonding na ang tsismis ay nakatutulong sa pagbuo ng samahan sa mga grupo kahit paminsan negatebo ang laman. Ginagamit ito upang mapagtibay ng ugnayan. Tayo lang nakakaalam nito ha. Lumilikha ng shared secret. Mag-establish ng norms sa pag-uusap tungkol sa mali o hindi katanggap-tanggap sa ibang tao. Pinapalakas ang collective values ng grupo. Halimbawa po nito ay kung ang grupo ay nagchichismis tungkol sa tamad na miyembro, implicit na ipinapasa ang mensaheng dapat tayong lahat ay masipag. Sa larangan ng linguistics at communication studies, language evolution theory, ito yung tinatawag na Dunbar's theory. Ayon po sa anthropologist na si Reuben Dunbar, ang language ay maaaring umunlad mula sa social grooming ng mga hayop tulad ng paghihimas o pag-aalaga ng balahibo. Napalitan ng salita o tsismis bilang mas mabilis na paraan ng pakikisalamuha. Sinabi po niya na ang gossip is grooming through words.
Ang tsismis ay naging functional na bahagi ng komunikasyon para mapanatili ang samahan sa mas malalaking grupo. Sa agham, hindi agad masama ang tsismis. Ito po ay likas na bahagi ng ugnayan ng tao. Ngunit nagiging masama ito kapag nagpapakalat ng maling impormasyon, naninira ng reputasyon, nagdudulot ng alitan. Kaya sa modernong mundo, kailangan gumamit ng kamalayan at etika sa pagbabahagi ng impormasyon. Mas maganda po kung tayo ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment lang po sa baba at i-share. Tangkilikin din po natin ang aking YouTube channel, Nurse Dodong. Ito pong muli si Nurse Dodong. Maraming salamat po sa suporta.